Lohong maiipit si Marcos dito pagka gagawin niya yon. Okay? Pero ako naniniwala ako, si Tamba ito. Bakit kanyo? Kasi si Tamba ang talagang merong plano sa 2020. Yung itsura niya, pag nakita mo talaga siya, kung naiinis ka sa pagmumukha ni Marojas, doble sa pagmumukha ni Tamba. Si Tamba ho talaga pag tiningnan mo, hindi mo talaga malulunok eh. Ito ang simbolo ng buhayang politiko. Ito ang simbolo ng matakaw na politiko. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Talagang obsessed po dito ako, naniniwala ako si Tamba. Si Tamba ho talaga yan. Kasi siya lang ho talaga ang may sabi nga 'di ba, in all crimes, I'm not saying this is a crime, okay? But in all crimes, it's important yung motive. Ano ba ang motibo para gawin yung krimen? Importante 'yon eh. So in all action, importante na makita mo yung motibo. Ano ang rason, anong dahilan kung bakit mo gagawin itong isang particular na bagay? Di ba ho? Ako, wala akong nakikitang kabutihan kung idiin pa ni Marcos ito. Wala. Bakit? Ano? Wala eh. Lalo nga ho siyang lalo hong maiipit si Marcos dito pagka gagawin niya yon. Okay? Pero ako naniniwala ako, si Tamba ito. Bakit kanyo? Kasi si Tamba ang talagang merong plano sa 2028. Meron talaga siyang plano mamayagpag. Kasi alam nyo yan, si Tamba, matagal nang may pangarap yan. Ilang beses nang tumakbo senador rin, alam ko eh. Kapag alam ko, correct me if I'm wrong. Pero alam ko, ilang beses na yan tumakbo into a higher position. Pero wala ho talaga eh. Wala. Yung ano niya eh. Yung itsura niya, pag nakita mo talaga siya, kung naiinis ka sa pagmumukha ni Marojas, doble sa pagmumukha ni Tamba. Si Tamba ho talaga pag tiningnan mo, hindi mo talaga malulunok eh. Alam mo yun, pagka si Tamba talaga, pinanood mo, talagang ito ang simbolo ng buhayang politiko. Ito ang simbolo ng matakaw na politiko. Hindi dahil sa mataba, hindi yon, hindi. Matakaw. Matakaw sa kapangyarihan. Marami, di ba? Oh. Ito talaga ang simbolo ho ng taong medyo masasabi mong we are living in a traditional politician era, di ba? Yan ho, siya ho yun eh. At siya ho ang may pasimuno nung kay BP Sara Duterte, nung kay Gloria, siya ho talagang lahat ng pasimuno. Lahat ng black propaganda against Vice President, siya ho. And at the same time, he knows, eto alam niya na si Pastor Kibuloy, pag tumulong during the campaign, todo bigay. Diba? Todo talaga eh. So, isipin nyo to ha. Nung panahon ni Pangulong Duterte, prank kasi Pangulong Duterte. Kung hindi dito kay Pastor Kibuloy, hindi naman ako helicopter, eroplano, siya ho lahat eh. Alam mo, ito may aaminin ako sa inyo. I think it was the last rally sa Luneta. Nagtaka ako. Medyo tumaas ang kilay ko nun. Kasi yung gumaganon-ganon. Dali, pakita natin yung kilay. Ganyan. Tumaas ang kilay ko. Kasi, yun yung huling rally. Ewan ko kasama niya ho si Pastor Kibuloy. Tapos, sobrang nagpasalamat siya. And, syempre, medyo sabi ko, alam mo naman si Banat Bay, di ba? Medyo, minsan, judgmental din. Sabi ko, ano na naman yan? Siguro. Kasi may kilala ako dyan na basta.
Alam nyo si Pastor Kibuloy, tumulong lang. Imagine niyo, after that, nakita nyo ba siya na pwesto ni appoint? If there is one person na pwedeng humingi kay Pangulong Duterte ng appointment, si Pastor Kibuloy yun. Di ba? Pero wala eh. Siguro meron man in-appoint siyang appointed son of God. Hindi ho siyang hindi ho si Pangulong Duterte nag-appoint sa kanya noon. Di ba po? Ibig sabihin, wala hong motibo si Pastor Kibuloy noon kung hindi tumulong lang. At paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte na tumulong ito, tao na ito. Tama, mali? At malaking bagay yun. Maniwala kayo sa hindi sa campaign, malaking bagay ang eroplano, malaking bagay ang helicopter, kasi mas marami kang maiikot. Mas marami kang mapupuntahan at menos gastos na ho yun. And sa dami rin ho ng supporter ni KOJC, malaking bagay ho yun. Kaya ako, feeling ko, isa ho ito sa mga masasabi nating dahilan kung bakit ginigipit po si Pastor Kibuloy, dahil nga ho, alam nilang makakatulong ito kay BP Sara Duterte. Kaya maniwala ho kayo sa hindi. Ako sa tingin ko talagang si Tamba ho ito. Tama si Pastor Apollo C. Kibuloy, kahit hindi pa siya nahahatulan ng korte, ay isang malinaw na maniobra upang ilihis sa atensyon mula sa totoo at lumalalang krisis sa bansa na dulot ng korupsyon, kawalan ng kakayahan at pang-aabuso ng kapangyarihan. Mabigat man daw sa kanyang puso, kailangan niyang umaksyon laban sa mga responsable para sa sabayan at iligal na raid. Ang batas niya ay dapat na ipatupad. Sa huli sinabi ni Duterte na ang nangyayari ay dapat na magsilbing babala at aral sa lahat ng sumusunod at nagpapatupad ng iligal at labag sa batas ng mga utos, dahil mayroong malubhang kahihinatnan ang bulag na pagsusunod. Para sa Diyos at Pilipinas Nako, sinabihan niya ang PNP ng bulag na pagsusunod. Mahirap yan, PNP. Nangyari na yan nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Alam nyo, ito, makinig kayo PNP, maging aral na ho sa inyo ito. Nung panahon ni Marcos Sr., maging aral, bulag pong sumusunod ang ilang mga kapulisan noon. And they really thought this will not end. The regime of Marcos before, they thought it will not end. And you saw what happened, di ba? You learn from history na ganun ang mundo. Hindi nga, sabi nga, di ba? Kaya nga perfect talaga yung yung simbolo ng mundo, bilog. Ibig sabihin ng bilog, umiikot yan. Rumorol yan. Hindi nyo ito bakit hindi nyo naisip na, ba't di na lang ginawa ng Diyos na flat ang mundo? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako. Bakit? If God can make a round earth, why cannot He make a flat earth? Hindi, ako nagtatanong lang, dahil ba sa hindi niya kaya? Diyos siya, kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. Kung gusto niyang gawing flat, kaya niyang gawing flat yun. Bakit bilog? Kasi nga, para ho kasi makita ng tao, umiikot ang mundo. Para nagbabagong mundo, hindi lagi nasa ibabaw ka. Hindi lagi ikaw ay namamayagpag. Kaya dapat marunong kang magpakumbaba o marunong kang tumimbang ng mga bagay-bagay. Isa na nga ho dito yung etong nasa politika marami na mayagpag nun. Isipin nyo to Marcos, bumagsak. Aquino, akala nila, kanila na lahat ang mundo na to. Forever na sila. Bakit kanyo? Si Cory. Tapos si Ramos. Tandaan nyo, anointed si Ramos ang inanoint ni Cory. And eventually, yung anak. So, all along, akala ng mga dilaw at pink, kanila na ang taong bayan. Who would thought na
darating ang panahon na si Duterte, isang taga Mindanao, isang mayor lang ang magiging presidente na magpapataob sa kanila. Na isang probinsyano, ika nga ni Pangulong Duterte, ang magpapataob sa kanila. At higit sa lahat, hindi lang pinataob, ultimong yung yellow politicians, 'di ba? Yung inodoro, sumut, 'di ba? Yung kanilang mga senators. Umiikot ang mundo. Mga kapulisan, makinig kayo. Hindi forever na andyan kayo sa ibabaw. Hindi forever ang bataan ninyo na andyan sa ibabaw. Yes, ngayon, you are all using your power to intimidate those people na nag-o-oppose sa gobyernong ito. You know you're doing that. Huwag niyo taong paikot-ikot. I have experienced that. Paulit-ulit ko nang na-experience. Pero darating ang panahon, magsisisi kayo. Bakit? Bilog ang mundo. Maniwala ho kayo sa akin. Bilog ang mundo. So sana, ngayon pa lang, sa akin po, pati kay Pangulong Duterte, it's not you favor us, you favor KOJC, you favor Pastor Kibuloy. No. Ang ano dyan is to apply lamang po yung nararapat na kaukulang puwersa, ika nga.